Fire holder? Fire controller? Ano nga bang pinagkaiba ng dalawa? Ang fire controller ay ang taong kayang kontrolin ang kapangyarihan ng apoy. Subalit hindi niya kayang gumawa ng sariling apoy. Magagamit niya lamang ang kapangyarihang ito kapag merong apoy na malapit sa isang fire controller. Ang fire holder naman, siya ang taong kayang mag-control ng apoy at kaya ring magpalabas ng apoy. Kung ganun, alin ako sa dalawa? Hindi ko alam kung alin ako sa dalawa na kaya kong hawakan ng apoy na hindi ako napaso. Kung ganun, isa ba akong fire controller? Pero kung isa pala akong fire holder, ay, kailangan kong malaman kung alin ako sa dalawa. Tama, ako ang tutuklas ng tunay kong kapangyarihan. Paano ko ba ito sisimulan? Paano ko nga ba malalaman kung fire holder o kaya naman fire controller nga ako? Safrina! Dumating ka na pala. Kumusta ang pagbebenta mo? Ayos naman. Eto nga may nabili akong 3 perasong tinapay. Pero hindi ito mamahalin Kulang na kasi yung pambili ko Ayos lang yun. Pakakatikim na uli ako ng tinapay. Eto sa'yo. Kay Lolo naman to. Tara, puntahan natin si Lolo. Tamang-tama, nagpapahinga siya. Tara, paunahan tayo sa pagtakbo. 1, 2, 3. Takbo! Mahabol kita! Andiyan na ako! Bilis ako! Mahabol kita! Habol! Kumusta ang lagay niya? Ang sabi ng punong hilo, hintayin na lang daw natin na magising siya ngayon. Bakit mo naman kasi pinirsang bata? Reyna Luna, alam mo bang maaari siyang mamatay? Hindi ko naman alam na ganun kalakas ang kapangyarihan niya. Sa tingin mo ba, kung sakaling alam ko, pipilitin ko pa siyang gamitin ang buong puwersa ang kapangyarihan niya? Naman nandiyan sa akin ang kapangyarihan ng itim na usok. Sa'yo niya nakuha ang asul na apoy. Tunay ngang malakas ang kapangyarihan ng prinsipe. Ngunit hindi pa rin ako sang-ayon sa nais mo. Ayokong isali siya sa laro. Huwag mo ako sasalungatin, Reyna Luna. Alam ko ang ginagawa ko. Bahala ka. Kumusta nga pala ang lakad mo? Inumpisa na ang pag-aayos ng Wipeout Arena. Kunting panahon na lang. Muli nang mabubuhay ang laro. Malaking kayamanan naman ang makukulimbat natin. Grabe! Bilis naman tumakbo siya, Frina! Ikaw nga din Pero hindi mo pa rin talaga ako magawang lampasan Mas mabilis pa rin ako sa'yo. Hindi Ako lang talaga ako sa paglilibot kanina sa bayan. Sus! Magdadahilan ka pa Mukhang nagkakatuwaan kayong mga apo. Ay, Lolo! Oh. Mahalo po.
Naglalaro po kami ng paunahan sa pagtakbo, Lolo. At ako po ang nanalo. Yapang neto. May sinasabi ka, Lucas? Ha? Ako? Wala. Wala akong sinasabi. Kala ko kasi sabi mo, yabang neto. Ha? Oo. Paano yung narinig yung sinabi ko? Kala mo, hindi ko narinig. Halos pabalong ko lang sinabi yun, ha? Medyo malayong agot namin. Oh, Lucas. Ano po yun, Lolo? Ay, tinatanong kita kung nasa na yung tinapay na para sa akin. Sabi kasi ni Safrina may binili ka raw. Tamang-tama. Umiinom ako ng tsaa. Oo nga po pala. Eto po, pagpasensyahan niyo na po yan, ha? Mumurahin lang po yan, eh. Lucas, mumurahin man ito o mamahalin. Pareho lang din silang pagkain. Walang halaga sa akin kung mamahalin o mumurahin. Ang mahalaga, sa malinis galing ang ipinambili mo nito. Lolo? Tama si Lolo Lucas. Kaya ano pong inaantay natin? Kumain na tayong tatlo. Prinsipe William, mabuti naman at gising ka na. Mama? Masakit po katawan ko. Nasobrahan ang paggamit mo ng kapangyarihan. Hindi ko naman kasi akalain na ganun kalakas ang taglay mong kapangyarihan. Galit po ba kayo sa akin? Kasi nawalan ako ng malay. Bakit mo naman naiisip na magagalit ako sa'yo? Kasi po, diba, ayaw niyong nagiging mahina po ako. Kaya naisip ko na baka galit kayo sa akin. Dahil naging mahina ulit ako. Hindi ako galit sa'yo. Basta sa susunod, hindi na dapat maulit yon. Nais ko na kapag gumagamit ka ng kapangyarihan mo, yung hindi ka na mawawala ng kontrol. Malakas ka na. Kayang-kaya mo nang kontrolin ang lahat ng lakas na meron ka. Ipinapangako ko, Mama. Magaling. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Dahil mamaya, pupunta rito ang iyong ama. Opo, Mama. Ang sarap! Busog na busog ako. Salamat, Lucas, ha? Isang pirasong tinapay at isang tasa ng tsaa, busog ka na? Oo. Kasalanan ko ba kung konti lang talaga akong kumain? Bakit? Ha? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Ano kasi, iniisip ko yung nangyari kanina. Ano ba yung nangyari kanina? Yung inulit mo yung sinabi ko. Alin na sinabi mo? Yung sinabi mong mayabang ako? Yun ba yun? Oo, yun nga. Paano mo narinig yun? Paano ko narinig? Malamang sinabi mo. Ang lakas kaya ng pagkakasabi mo. Ano? Hindi. Alas pabalong ko nga lang sinabi yun eh. Kaya imposibleng marinig mo. Ha? Nagsasabi ako ng totoo sa Frina. Imposibleng marinig mo sinabi ko kanina. Dito ka lang muna, Lucas, ha? Ha? Uy, Safrina! Saan ka pupunta? Safrina!
Nabalitaan kong gising ka na. Kumusta ang iyong pakiramdam? Medyo maayos na po, Papa. Sinabi sa akin ng iyong ina, malakas ang taglay mong kapangyarihan. Pero hindi ko pa po ito magawang kontrolin. Alam ko. Kaya nga kailangan ng iba yung pag-iingat sa paggamit niyan. Dahil maaari itong maging sanhi ng iyong kamatayan. Tuturuan niyo naman po ako, di ba po? Oo naman. Pero sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Meron nga pala akong ibabalita sa iyo. Ano po yun, Papa? Muli kong bubuhayin ang laro. Ha? At isasali kita sa larong yon kapag sumapit ka na sa tamang edad. Kaya ngayon pa lang, hahasain na namin ng iyong ina ang iyong kakayahan. Ano ba talaga ako? Ano bang dapat kong gawin? Ano? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko alam kung may kapangyarihan pa ako o kung wala. Bakit kapag sinusubukan kong palabasin ang kapangyarihan ko, wala namang nangyayari? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung may kapangyarihan pa ako o kung wala. Bakit kapag sinusubukan kong palabasin ang kapangyarihan ko, wala namang nangyayari? Pero kapag hindi, puso na lang may nangyayari. Naguguluhan na ako! Naguguluhan na ako! Kung buhay lang sana ang mga magulang ko. Sana may sasagot ng mga tanong ko. Hindi sana ako naguguluhan ngayon. Hindi sana ako ganito ngayon. Hindi sana. Bakit kami iyak mga dapaslin? Oh, sino yung nagsasalita? Oh, wala naman ibang tao dito ah. Mag-isa lang naman ako dito. Nandito ako. Oh, ibon? Isang ibon? Isasali niyo po ako sa laro, Papa. Pero paano kapag malaman nilang may kapangyarihan ako? O kaya naman... Kaya nga sasanayin ka. Tika nga. Naduduwag ka ba sa maring mangyari sa iyo sa loob ng arena? Ha? Hindi po ako naduduwag, Papa. Mabuti. Dahil wala sa lahi natin ang duwag. Hindi ko matatanggap na mayroon akong anak na isang duwag. Pamanin, Papa. Sige na. Magpahinga ka na. Dahil kapag magaling ka na, ipapasok na kita sa special section ng Kaiseria Academy.
Hindi ko matatanggap na mayroon akong anak na isang duwag. Paumanhin, Papa. Sige na, magpahinga ka na. Dahil kapag magaling ka na, ipapasok na kita sa special section ng Kaiseria Academy. Nakakausap kita? Di nga. Aray ko! Bakit mo naman pinitik ang ulo ko? Masakit! Nagsasalita ka nga. Pero... Nagtataka ka kung bakit mo ako nakakausap? Oo. Hindi ko rin alam. Basta nakita kitang umiiyak. Tapos sinubukan kitang kausapin. Sumagot ka. Pero imposible. May kapangyarihan ka ba? Air controller ka ba? O air holder? Huh? Wala akong kapangyarihang ganun. Imposible yun! Hindi mo makakausap ang mga katulad namin kung wala kang kapangyarihan ng hangin. Ano? Kung wala kang kapangyarihan, hindi mo ako makakausap. Kaya, imposibleng ordinaryong mamamayan ka lang. Pero, wala talaga akong kapangyarihan. Nagsasabi ako ng totoo. Kung wala kang kapangyarihan, paano mo mapaliwanag na nagagawa mo akong kausapin ngayon? Ang isang ibon na katulad ko. Frina! Andito ka lang pala. Teka, may kausap ka? Sino kausap mo? Lucas? Sino kausap mo? Kanina ka pa hinahanap ni Lolo Kausap ko yung ibon. Ibon? Bakit mo naman kakausapin ng isang ibon? Hindi naman nagsasalita yan. Lalong hindi yan sasagot. Ha? Kung ganun, hindi niya naririnig at naiintindihan ang sinasabi ng ibon na kausap ko. Ako lang nakakaintindi sa kanya. Halika na sa Frina. Umuwi na tayo. Gagabay na Sige, tayo na. Bukas, dadaling kita sa academy. May papakilala rin ako sa'yo. Opo, Ama. Sinong ipapakilala mo sa ating anak, mahal na hari? Malalaman niya bukas. Sa ngayon, Prinsipe William, magpahinga ka. Dahil bukas, mag-uumpisa na ang iyong mga aralin. Ayaw ko na mayroong ibabalitang hindi maganda ang iyong magiging guro. Masusunod, Papa. Hindi ko po kayo pipiguin. Magaling. Sige na. Tapusin mo na iyong pagkain. Huwag mong kalilimutang inumin ang mga gamot mo, Prinsipe Willie. Makakatulong yun sa iyo agarang paggaling. Opo, Mama.
ganda talagang pagmasdan ng mga bituin sa kalangitan. Parang ang ganda nilang abutin. Parang abot kamay ko lang sila. Oo, katulad lang yan ng pangarap. Parang ang dali lang. Pero ang totoo, ang hirap palang abutin. Lucas? Ikaw, Safrina, ano bang pangarap mo? Ano nga bang pangarap ko? Ako, ang pangarap ko, ang makaapak ng palasyo, makapag-aral sa academy, at hasahin ng taglay kong talento sa kanilang pamantasan. Suntok sa buwan ng pangarap mo, Lucas. Ako hindi. Hindi ko pinangarap na umapak sa lugar na yun. Ha? Bakit naman? Safrina, halos lahat ng mga kaidara natin nangangarap na makapasok rin sila sa academy at makaapak sa palasyo. Hindi ko rin alam. Basta, mabigat ang loob ko sa lugar na yun. Hindi ko alam kung bakit. Hindi mo pa kasi nakikita yung mataas na tore ng palasyo. Ikaw ba nakita mo na? Oo naman! Talaga? Saan? Makita ko dun sa may tuktok ng burol. Mula dun, tanaw ang napakalaking tore ng palasyo. Yun nga lang, napakalayo niya. Hanggang tanaw lang talagang magagawa ko. Gusto mong pumunta tayo dun? Ayoko. Ha? Buti pa pahinga na lang tayo. Gusto ko nang matulog. Sige. Tulog na rin ako. Sige, Lucas. Bakit? Ang aga pa, Lucas. Maaga na tayo pupunta ng gubat. Pumasok ka na nga lang. Bumangon ka na nga dyan. Nagandaan na ako ng almusal. Kumain ka na. Tapos, mag-aanda na tayo sa pag-alis. Ano ba kasing gagawin natin sa gubat ngayon? Ano ba ang kadalasang ginagawa ng mga katulad nating Fastfarian kapag pumapunta ng gubat, ha? Mga ngaso. Nanguhuli ng mga ligaw na hayop. Yun naman pala eh. Kaya tumayo ka na dyan. Aalis na tayo maya-maya lang. Baka abutan pa tayo ng mataas na sikat ng araw. Oo na. Heto nga, papangon na nga ako eh. Sumunod ka sa akin, mahal na prinsipe. Magandang umaga, mahal na Han. Mahal na prinsipe. Dito na po ako mamamalagi, Papa. Oo. Dito ka na mamamalagi. Uuwi ka ng palasyo tuwing bakasyon. Masusunod, Papa. Oh. Ito ang magiging silid mo. Dito sa boys' dormitory. Napakaganda naman ito, Papa. May sarili pa akong training room. Halika. May papakilala ko sa'yo. Sino po, Papa? Basta makikilala mo na lang siya. Lolo, tapos na po akong kumain. Aalis na daw po tayo. Oo po. Mangangaso ulit tayo. Ibebenta natin sa bayan. Alam mo, malapit na kasi ang bayaran ng buwis. Pasensya na kayo kung pati kayo ay naabala kong mga apo. Wala po yun, Lolo. Pamilya po tayo. Kaya dapat po nagtutulungan. Ay, oo. Halika na. Tawagin mo na rin si Lucas.
Mas maganda kapag maaga tayo para makarami tayo ng huli. Sige po, Lolo. Lucas! Lucas, tayo na rin sabi ni Lolo. Oo. Oh, ikaw na ang gumamit nitong palaso at sibat ha. Nais kong mahasa ka kaagad na gumamit ng ganitong uri ng mga sandata. Sige po, Lolo. Akin na po. Eto. Andito na po ako. Tara na po, Lolo. Sa free na. O siya, tayo na. Mas maaga tayo, mas marami tayong huli. William, nais ko ipakilala sa iyo. Si Bella. Ha? Bella Dimitri. Isang ice holder. Ice holder? Pero akala ko ba... Galing siya sa ikalawang distrito. Galing sa ikalawang angkan ng mga harlika. Tama ka. Lahat ng mayroong special abilities ay ipinapapatay ko. Maliban sa pamilya ng Dimitri. Ha? Sige na. Mayon ko muna kayo. Bella, ikaw na ang bahala sa anak ko. Masusunod ka, mahalan? Anong... Bakit nababalutan ako ng mga solid yung yelo? Akala ko ba fireholder ka? Bakit hindi mo kayang tunawin ang yelong lika ko? Mahina ka pala, mahal na prinsipe. Pakawalan mo ako, Bella! Pakawalan mo! Kapag ginamit ang kapangyarihan mo, mamamatay ka talaga! Ang lakas niya! Di mo ako ginalang bilang prinsipe! Tanggapin mo ang parusa ko sa'yo! Nawabalutan ako ng itim na usok! Hindi ako makahinga! Mamatay ka! Tama na! William! Tama na! Tulong! Tulong! Eto pa! Tama na! Anong ginawa mo, William? Muntik mo nang mapatay si Bella. Hinamon niya ako, Ama. Nauna siyang umatake. Kumanti lang ako. Bella. Ginawa ko lang yun dahil gusto kong subukin ang lakas niya. Namuntik ko nang ikamatay. Tama na! Ayusin niyo na ang sarili niyo. Ayoko na maulit ito. Nauunawaan ninyo? Susunod, Papa. Masusunod ka, mahalan. Ayun! May ilog! Manghuli ako ng isda! Sige, dun ka na. Dito ako. Sige, paramihan tayo ng huli ah! Mas marami ako mahuli kaysa sa'yo. Tingnan natin! Oh. Huh? Isang malaking usa. Kapag nahuli kita, malaking kikitain namin. Ihahanda ko ng palasot sibat ko. Eto! Tinamaan ko! Tinamaan ko siya! Parang awan nyo ng mga Ginoo. Kailangan namin makabenta ngayon. Magbabayaran na ng buwis. Wala kami pakialam! Si Lolo! Kailangan ko siyang puntahan. Tutulungan ko siya. Kailangan ko makarating sa kinaroroonan niya ngayon din.
Parang awa niyo na. Huwag niyo kukunin ang mga nahuli ko. Talagang magreklamo ka pa? Anong? Ba't mong sasaktan ang lolo ko? Ha! Isang paslit! Saan ka naman galing? Ang bilis mo naman yata ang nakarating dito. Pero di bali na. Wala akong pakialam kung paano ka nakarating dito. Wala kang pag-alam! Ang mahalaga, makuha ko ang mga nahuli nyo. Oo nga! Hindi mo makukuha ang mga pinaghirapan namin! Tama! Umalis ka na rito! Kung hindi, magbabayad ka sa ginawa mong pananakit sa lolo ko! Apo, tama na. Huwag akong saktan ka niya. Matapang ka bata. Akala mo matatakot ako sa kagaya mong paslit? Umalis ka riyan! Umalis ka! Oh, Apo, umalis ka na. Hindi! Ikaw ang umalis! Talagang matapang ka, ah. Nais kong masunog ka! Anong? Apoy! Nasunog ang damit ko! Oh, hindi! Tulong! Nasunog ako! Tulong! Paano nangyari? Galit ako sa'yo! Galit ako sa ginawa mo sa lolo ko! Sabrina! Kaya masusunog ka! Susunugin kita! Oh, nangihina ako. Oh, Nagdidilim ang paningin ko. Sabrina! Sabrina! Lolo? Oh, ay. Lolo, ano pong nangyari? Bakit may lalaki sunog dito? Parang patay na ho siya. Apo, tulungan mo ako. Uuwi na tayo. Bakit po walang mali si Safrina? Ay, saka ko na lamang ipapaliwanag ang lahat sa'yo, Lucas. Kailangan na nating umalis rito. Ho? Ikaw na ang bahala sa mga nahuli natin, ha? Dalhin mo ang mga yan. Kaya mong dalhin yan. Yung mga hindi mo kayang dalhin, iwanan mo na lamang. Ako na ang bahala kay Safrina. Opo, Lolo. Labag sa batas ng akademya ang ginawa ninyo kanina. Sino ang nagsimula nito? Si Bella Dimitri. Siya ang nagsimula. Pero gumanti ka! Tama na! Kumanti ako dahil nauna ka. Tama na! Walang patutungan ng usapang ito. Nais kong makinig kayo sa aking dalawa. Ikaw, Bella, hindi ko pinapatayan magulang mo noon. Dahil sa kadahilan ng magagamit ko ang kakayan mo ngayon. Isa kang ice holder. At mayroon kang special ability. Malaking tulong yun sa aking anak na prinsipe. Hindi ko kailangan ng tulong, Papa. Talagang hindi mo kailangan ng tulong. Ako pa nga lang ang kaharap mo. Mahina ka na. Paano pa kaya kapag marami na tayong... Hinahamon mo ba ako ulit? Tama na! Sinabing tama na! Kung hindi, paparusahan ko kayo. Paumanin, Papa. Patawad ka, mahalan. Dahil kung bigyang linaw sa inyong dalawa, kailangan ninyong maging magkasundo upang manalo. Dahil kayong dalawa ang kailangan kong manalo sa laro. Kami talaga. Dahil walang ibang mananalo sa laban kundi kami. Ako ang magpapanalo sa laban. Ikaw? Sigurado ka? Isang kapangyarihan ko pa nga lang ang ginamit ko sa'yo. Pero halos mahalagutan ka na ng hininga. Oh, ha? Ako ang mananalo. Walang ibang mananalo kundi ako. Ako lang! Wala akong ituturing nakakampi, wala!
mga pasa sa Frina, Lolo. May mga itim na ugat rin ho siya sa kamay. Parang sunog na sunog. Hindi nga nagkataon lang ang lahat. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? May kapangyarihan nga siya, Lucas. Merong kapangyarihan si Sofrina. Ano po? Pero... Naghamit niya ang kanyang ability kanina at nakalikha siya ng apoy. Dahilan para masunog ang barakong tulisan kanina. Paano po yan, Lolo? Sasabihin po ba natin kay Sofrina na nakapatay siya? Hindi. Hindi natin sasabihin sa kanya. Wala tayong sasabihin na meron siyang napaslang. Pero, Lolo... Bakit kailangan ko pa ng kakampi, Papa? Kaya ko naman ipanalong laro eh. Kapag sumapit na ako sa tamang edad ko. Prinsipe William, sa larong iyon, kailangan dalawa kayong manalo. Pero, kailangan rin magkaiba kayo ng distritong pinanggalingan. Kaya nga si Bella ang magiging kakampi mo sa laro. Dahil gusto kong kayong dalawang mananalo. Pero Papa, paano kapag merong malakas na kasali? Malakas lamang siya, pero wala siyang kapangyarihan. Kaya nga inanunsyo ko ang laro. Kapag tapos nang gawin ang wipe-out arena, alam kong mabubuhay na naman muli ang kilabot sa kanilang lahat. Lalo na ang mga nanalo dati. Dahil tiyak na meron silang apo na nasa tamang edad na ngayon. At kapag nanalo ako, Papa, ano pong magiging premyo ko? Ang aking corona, Prinsipe William. Ha? Papa? Gising na si Sofrina. Lalapitan ko siya. Oh, Sofrina. Sofrina, apo. Lolo? Oh, ako nga ito, apo. Huwag ka munang makikikilos. May mga pasaka. Ano pong nangyari? Yun pong barakong tulisan. Nasaan na po siya? Tumakas. Tumakas na siya po. Wala na siya. Pero nasunog siya, Lolo. Hindi. Hindi siya nasunog, apo. Walang nasunog. Pero nakita ko Wala. Guni-guni mo lamang yon. Hindi mo siya nasunog. Wala kang nasunog. Ganun po ba? Kaya sige na. Magpahinga ka na muna. Gusto mo bang ipagluto kita ng lugaw? Sige po, Lolo. Salamat po. Sige. Maiwan muna kita. Sige po. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Lolo? Kayong tandang-tanda ko yung buong pangyayari. Naalala ko kung paano ko sinunog yung tulisan. At alam kong imposibleng mabuhay pa siya. Pero bakit nagsinungaling sa akin si Lolo? Bakit hindi niya na lang sinabi sa akin ng totoo? Na isa na ako mamamatay tao. Mag-isa kaya ata, mahal na prinsipe?
Sinabi ko bang lapitan mo ako? Huwag kang umasta na akala mo. Nakakatas ka. Dahil pareho lang tayo ng pinanggalingan. Anong ibig mo sabihin? Magkaiba tayo? Dahil ako, purong dukong marlika ako. Nakakatas ako sa'yo. Dahil prinsipe ako. Ikaw, ano ka? Tama nga kang aking mga magulang. Wala kang alam. Kawawa ka naman. Ha? Anong... Pero huwag kang mag-alala. Dahil tayo lang naman ang nasa special section. Kailangan na maging magkakampi tayo. Wala naman tayong ibang pagpipilian, mahal na prinsipe. Huwag mo nga asahan na magtitiwala ako sa'yo. At huwag mo rin aasahan na magiging totoo ko sa'yo. Gusto kong ugali mo, Bella. Gusto kitang protektahan, Prinsipe William. Bakit? Dahil gusto kong maging reyna pagdating ng araw. Ha? Anong... Huwag kang mag-alala. Personal na interes ko yun. Nagpapakatotoo lang ako. Ha? Pinuntahan kita sa silid mo. Wala ka dun. Andito ka na naman pala. Ano nangyari sa gubat kanina, Lucas? Ha? Wala. Wala namang nangyari sa gubat kanina. Tsaka... Bakit kayo nagsisinungaling sa akin? Bakit ayaw niyong sabihin sa akin yung totoo? Safrina. Bakit, Lucas? Bakit ayaw niyo sabihin sa akin na mamamatay tao ako? Bakit kayo nagsisinungaling ni Lolo? Safrina, ano ba sinasabi mo? Hindi ka mamamatay tao. Wala kang pinatay. Tama na! Tandang-tanda ako. Malinaw na malinaw pa sa akin. Sinunog ko yung lalaki. Nasunog ko siya. Napatay ko siya. Pinatay ko siya. Safrina. Bakit ayaw niyo sabihin sa akin ng totoo? Bakit? Safrina, kasi na... Ano ba? Ano na? Hindi naman talaga sa akin ah. Hindi ko na alam kung sino paniniwalaan ko. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin. Hindi ko na alam. Safrina, nagbabadya ang malakas na ulan. Halika na, uwi na tayo. Hindi pa maayos ang lagay mo. Iwanan mo muna ako dito. Gusto ko mapag-isa. Safrina. Nasaan siya? Nasa may burol po, Lolo. Ayaw niya pa raw umuwi. Nagbabadyang masamang panahon. Nagtataka nga po ako, Lolo eh. Maayos naman po kanina, pero bigla na lang po sumama ang timpla ng panahon. Lucas, apo, malakas ang kutob ko na may kinalaman dito kay Safrina. Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Napakalakas ng kapangyarihang taglay niya. Kailangan na ingatan. Walang pwedeng makaalam. Siguro, hayaan na muna natin siyang magpalipas ng sama ng loob. Saka ako na lang siya kakausapin kapag maayos na siya. Sige po, Lolo.
Anong nangyayari? Masama ang tingin ng panahon ngayon. Parang may... Bella? Bella, anong nangyayari sa'yo? Nagiging kulay puti ang kanyang mga mata? Bella! Bella! Galit siya! Galit na galit siya! Sino? Sino, Bella? Sino? Sabrina! Ang lakas ng hangin at ulan. Hindi ka agad ako makalapit kay Sabrina. Pipilitin ko makalapit sa kanya. Sabrina! Lolo! Sabrina po. Halika na. Umuwi na tayo. Baka kung ano pang mangyaring masama sa'yo. Lolo! Oh, eto. Inumin mo tong halamang gamot na nilaga ko. Para huwag kang lagnatin. Salamat po. Ay, Apo. Alam ko, nagkamali ako sa desisyon ko na huwag sabihin sa'yo ang totoo. Pero inaalala lang naman kita. Alam ko kasi na kapag sinabi ko sa'yo, magiging malungkot ka at sisisihin mo ang sarili mo. Hindi nga ba, Lolo? Sabrina. Hindi nga ba? Di ba, ako naman talagang dapat nasisihin. Kasi ako naman talagang dahilan ng pagkamatay niya. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Makailang ulit ko na bang sasabihin sa'yo na dito sa mundong ito, hindi dapat puso ang pinaiiral. Sabrina, nagiging mahina ka. Hindi mo ba nakikita? Lolo! Hindi mo kasalanan ang pagkamatay ng barakong tulisan na yon. Ginawa mo yon dahil prinotektahan mo ako. Hindi mo sinasadya na mapatay siya. Ayos ka na ba, Bella? Bumabalik na sa normal na kulay ang kanyang mga mata. Unti-unti na itong nagiging kulay asul. Anong nangyari? Hindi mo matandaan? Magtatanong ba ako kung natandaan ko? Ayos ka din sumagot ano? Ano nga kasi nangyari, mahal na prinsipe? Bigla na lang nag-iba ang kulay ng mga mata mo. Naging kulay puti. Tapos nagsasalita ka na hindi ko na malalam kung sino ba ang tinutukoy mo. Yun ang special ability ko. Ha? Prediction.
kaya kong malaman ang mangyayari sa hinaharap. Pero kusa itong lumalabas katulad ng nangyari kanina. Kung ganon, hindi mo matandaan kung sino ang tinutukoy mo. Hindi malinaw na imahe pero imahe siya ng babaeng galit na galit. Sobrang lakas niya. Kayang durugin na kahit ano. Nais niyang magiganti pero hindi malinaw kung kanino at kung bakit. Kailangan itong malaman ni Ama. Kung pinabalak mong sabihin sa mahal na hari, ang nalaman mo ngayon, sa tingin ko'y wag muna mahal na prinsipe. Ha? Saprina, umalis si Lucas. Bumaba uli siya ng bayan upang magbenta. Ay, ikaw Apo, may nais ka bang gawin? Lolo, maaari po ba ako magtrabaho kagaya ni Lucas? Kaya ko naman po eh. Mas maganda din po yun para makatulong po ako sa inyo. Ayoko. Ayokong payagan ka, Saprina. Pero Lolo, ipinapangako ko. Walang makakaalam na meron akong kapangyarihan. Itatago ko. Sige na Lolo, payagan niyo na po ako. Ay. Sige. Salamat po. Pero, bakit tila hindi ka masaya? Ang tamlay ng ngiti mo. Masaya po ako. Kaya lang, naaalala ko yung lalaking napatay ko. Pero wag po kayong mag-alala. Unti-unti ko pong kalilimutan yon. Mabuti kung ganon. Mabuti Apo. Bakit hindi ko pa pwedeng sabihin kay Ama? Dahil hindi pa ako sigurado. Siguradong ano? Sigurado sa nakita ko. Kasi hindi ko pa siya matukoy. Tsaka ako na lamang sasabihin sa hari kapag alam ko na kung sinong babaeng yun. Sa bagay, tama ka. Kapag kasi sinabi ko kagad kay Ama, baka magalit na naman siya. Takot ka kapag nagagalit ang iyong ama? Hindi naman sa ganon. Kaya lang kapag nagagalit siya, nadadamay si Ina. Ikaw? Ako? Kumusta naman ang pamilya mo? Ayos naman. Nag-iisang anak lang ako. May sarili kaming negosyo. Pero, hindi kami lubusang masaya. Bakit? Basta. Bahala ka. Oras na pala ng klase natin. Tara na. Sige, tara. Hindi pa rin ako magtitiwala sa'yo. Bella Demetri, isa ka pa ring malaking misteryo sa akin. Pagod ako sa pagtakbo. Mabuti na lang. Pinayagan na ako ni Lolo na magtrabaho dito sa bayan. Malaking tulong din ito sa kanya. Makakatulong na ako sa kanya sa bayarin niya sa buwis. Marami na rin namang mga kaedad ko nagtatrabaho na rin eh. Teka, may bagong tayong kainan dito? Wow! Ang ganda! Ang gara ng mga dekorasyon! Casa Bella. Grabe! Pwede kaya ako dito? Mabuti pa pumasok ako. Magtatanong ako kung pwede ako dito.
Ano ika mo? Nais mo magtrabaho dito? Opo, kaya ko naman po eh. Sige na po, tanggapin niyo na po ako. Ineng, napakaganda mong bata. Mukha kang galing sa Apologo. Para kang isang anak ng Maharlika. Tapos, magtatrabaho ka rito? Pinaglololoko mo ba ako? Oh, hindi po ako anak ng Maharlika. Mahirap lang po kami. Pero ang kulay ng balat mo, ang kulay ng mga mata mo, kulay berde. Ang buhok mo, kulay ginto. Para ka talagang galing sa angka ng mga Stanfo. Tatanggapin niyo po ba ako? Baka po sinasabi niyo lang ang mga papuri niyan. Kasi ayaw niyo naman po talaga akong tanggapin. Sige po, salamat na lang. Maghahanap na lang po ako sa iba. Marunong kang gumawa ng potion? Hindi ba mga mangkukulam lang ang kadalasang gumagawa niyan? Bakit ba lahat na lang ng ginagawa ko nagtataka ka? Ano naman ang masama kung marunong akong gumawa ng lason, ng gayuma? Wala naman siguro, di ba? Wala nga. Pero ang nakapagtataka dun, bakit mo ito inaaral? Ha? Bakit nga ba, Bella? Ang dami mong tanong. Kung wala kang magawa, mahal na prinsipe, manood ka na lang. Huwag mo na akong pakialaman. Saan ka para sa lason ng ginagawa mo? Balak mo akong lasunin? Oo, kapag hindi ka tumigil, lalasunin talaga kita. Bakit nga tayong maging magkaibigan? Bakit? Dahil pareho tayo ng gusto? Sabihin na nating, oo. Sige. Papayag akong maging magkaibigan tayong dalawa. Walang lihim, walang itatago, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Pagdating natin sa tamang edad, pagkatapos ng laro, nais kong pakasalan mo ko. Ano? Huwag kang mag-alala. Ang tanging ambisyon ko lang ay ang trono. Kagaya mo. Di ba ang ambisyon mo, mahigitan ng iyong ama, maging hari ng Kaiserya? Ang hindi maliitin, kundi tingilain ng mga mabababang uri. Paano? Nababasa ko sa iyong mga mata. Ang hinanakit, ang galit. Pero hindi mo pa kayang ilabas dahil wala ka pang kakayahang lumaban. Bella. Ngayon, Prinsipe William, pumapayag ka ba sa aking kondisyon? Pumapayag ka ba? Sige, pumapayag ako. Nais kong sabihin sa'yo na hindi ako bumabali sa aking pangako. Sana ikaw rin. Tanggap na po ako? Salamat po. Pangako po. Gagalingan ko pong trabaho ko dito. Hindi po kayo magsisisi na tinanggap niyo po ako. Nakakapagod. Pero ayos lang. Uuwi naman akong may dalang 10 pirasong pilak na barya. Si Lucas kaya? Nasaan kaya siya ngayon? Sabrina! Tinatawag ako ng punong tagapamahala. Lalapitan ko siya.
Umuwi ka na. Oh, pero marami pong tao. Magpupunas pa po ako ng maraming mesa. Umuwi ka na. Sige na, pero wag mong sasabihin kahit kanino ha? Po? Wag mong sasabihin na pinapauwi na kita ng maaga. Baka magsumbong sila sa may-ari. Doon ka na sa likod dumaan. Sige na, heto na ang sahod mo ngayong araw. Salamat po. Maraming salamat po. Walang anuman. Kamukhang kamukha mo talaga siya. Sino? Sino pong kamukha ko? Saan ka galing? Galing ako ng bayan. Sayang nga, hindi tayo nagpang-abot doon. Ha? Alam mo bang pinayagan na ako ni Lolo na magtrabaho sa bayan? Pinayagan ka ni Lolo? Oo. Paano mo siya napapayag? Hindi ko nga rin alam eh. Basta nung pinakiusapan ko uli siya, pumayag na siya. Saan ka naman nagtatrabaho sa bayan? Sa Casabella. Eto na po, Lolo. Pagpasensyahan niyo na po, Yan lang po ang sahod ko. Salamat dito, Apo. Pero para sa'yo to. Naiya nga ako kasi hindi dapat kayo nagtatrabaho ni Lucas. Pero eto kayo. Tinutulugan niyo ako. Huwag niyo na pong isipin yun, Lolo. Ang mahalaga po, nagtutulungan po tayo, di ba po? Salamat, Apo. Siya nga po pala, Lolo. Yun pong punong tagapamahala. Sabi niya kanina, kamukhang kamukha ko raw po yung kaibigan niya. Sino kaibigan? Nabanggit niya ba sa'yo? Hindi po eh. Basta sabi niya, yung kaibigan niya raw po. Huwag mo na lang pansinin. Baka nga talaga kamukha mo. Siya, sige na. Maglinis na kayo ni Lucas. At ako na maghahanda ng hapunan natin. Sige po, Lolo. Sino kaya ang tinutukoy ni Safrina? Baka may nakakaalam na buhay ang tunay na takapagmana. Malayo yata ang tanaw mo, Haring Rizalde. May iniisip ka ba? Wala naman. Reynalo na. Hindi ako naniniwala. Kilala kita. Sabihin mo sa akin, tungkol saan ang inaalala mo? Tungkol kay Bella Dimitri. Si Bella Dimitri. Ang batang nais mong isali sa laro. Bakit? Ano meron sa kanya? May pakiramdam ako na mayroon siyang ibang intensyon. Rizalde, bata lamang si Bella. Bakit mo naman naiisip ang mga ganyang bagay? Kasi hindi ko rin alam. Basta napapansin ko lamang sa mga kilos niya. Marahil ay naaagaw lamang ng atensyon mo sa ibang mga bagay na mangyayari, Haring Rizalde. Ang mabuti mo sigurong gawin ay huwag mo nalang pansinin si Bella. Isa lamang siyang paslit. Wala siyang laban sa atin
Tama ka. At kapag pumalpak siya, hindi ako manginayang na paslagin siya. Tama ka. Siya nga pala. Nagtungo ako sa 2 distrito. Ha? Hindi na ako nagpaalam sapagkat nais kong makita ang kanilang kalagayan doon. Mukhang naging interesado ka yata sa pamumuhay ng mga malilit na uring nilalang, Reyna Luna. Ako? Hindi. Nais ko lang mangolekta sa kanila ng karagdagang buwis. Ha? Hindi pa rin ba sapat ang panukala ko? May nais kasi akong gawin, Haring Rizalde. Ha? Lolo, ang dami po mga peacekeepers kanina sa bayan. Parang abalang-abala sila. Tsaka Lolo, bakit po sila naririto palagi? Di ba dati hindi naman sila palaging narito? Hindi ko rin alam mga apo. Maging ako man ay naguguluhan rin. Siguro ay pinaiigting na muli ng hari ang pagbabantay sa bawat distrito. Ano naman ang babantay nila? Wala naman tayong ginagawang masama. Sila nga ang masasama eh. Lucas, huwag ka magsasalita ng ganyan. Bakit po, Lolo? Totoo naman po yung mga sinasabi ni Lucas Ay, alam ko. Kaya nga, dapat na mas mag-ingat kayo. Lalo na sa mga sasabihin ninyo. Malaking parusa ang nag-aantay sa sino mang magsasalita ng masama patungkol sa palasyo. Huh? Ay, kailan kaya ako makakaipon ng maraming ginto para naman yumaman na tayo? Kahit bunuin mo pa yung sarili mo sa pagtatrabaho, hindi mangyayaring pinapangarap mo. Sa free na naman eh. Bakit? Totoo naman Sa sistema ng pamahalaan natin, lalo ng pamamalakad ng palasyo, tingin mo ba yayaman ng mga katulad natin? Hindi tayo uusad. Dahil ilulugmok nila tayo hanggang kaya nila. Aapakan nila tayo hanggang sa madurog tayong lahat ng walang laban. Sa free na? Yun ang realidad, Lucas. Kaya ako, wala akong pangarap. Kung ganitong uri ng sistema meron tayo, bakit ka pa mangangarap? Kung mauuwi lang din sa wala, magpapagod ka lang. Sumunod ka na lang sa Agos, baka may mapala ka pa. Ay, hindi may pagkakaila ang dugong Marlica na dumadaloy kay Safrina. Ngunit mali ang pamantayan mo. Kailangan mong lumaban. Huwag kang susunod lang sa Agos. Kailangan mong bawin ang dapat na para sa iyo. Ang dapat na para sa amin. Kailangan mong lumaban. Gising ka na pala, Safrina. Lolo, ang aga niyo naman po yatang nagising. Ipinaganda ko kasi kayo ni Lucas ang almusal. Halika na, kumain ka na. Si Lucas kanina pa nakaalis eh. Ang aga niyo naman pong umalis. Kailangan niya maglako ng dyaryo ng maaga para marami raw siyang maibenta. Sa bagay. Ay,
Lolo, ano po bang almusal? Oh, eto, pinaganda kita ng tsaa. Oh, tsaka nilagang itlog at kamote. Masarap yan. Kumain ka na. Naku, masarap nga po ito. Di bali, Lolo. Kapag ako nakarami ng sasahuin, bibilan ko po kayo ng masarap na tinapay. May sikat na panaderia dun sa bayan eh. Kaya lang ang mahal na mga paninda nila. Salamat, Apo. Pero wag na. Ipunin mo na lamang ang mga kikitain mo. Huwag mo nang gastusin sa kung saan-saan lang. Hindi naman po yun sa kung saan-saan lang, Lolo. Para po yun sa inyo. Ay, Apo. May mga bagay na mas mahalaga sa tinapay. Naiintindihan ko ang nais mong mangyari. Pero mas mabuti na mag-ipon ka. Para kung sakaling may biglaan tayong pagkagastusan, di meron tayong mahuhugot. Diba? Sa bagay po. Kaya sige na, kumain ka na dyan. Baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Oh, gusto mo ba ipagbalat pa kita ng itlog at kamote? Huwag na po. Kaya ko na po ito. Malaki na ako eh. Bata ka pa, Apo. Ang lolo talaga. Ano to? Hindi ba sinabi ko na sa inyo? Lagyan ng pabango ang buong silid ko. Bakit hindi nyo sinunod ang utos ko? Mga inutil! Mahal na Reyna, paumanin po, Pero ano? Naibuhos ko po kasi yung pabango. Wala na hong natira. Inutil ka! Tanga! Inutil ka! Ang tanga mo! Hindi mo ba alam kung paano ka mahal ang sinayang mo? Paumanin po, kamahalan! Paumanin! Hindi ako tumatanggap ng paumanin! Peacekeeper! Dalhin ang ampas lupang ito sa patay na gupa. Ipakain ito sa mga leon! Mahal na Reyna, maawa po kayo. May pamilya po akong nag-aantay sa aking pag-uwi. May mga anak po ako. Mahal na Reyna. Wala akong pakialam kung may mga anak ka o kung may pamilya ka. Sino ka para magmakaaw? Isa ka lamang basura! Napakasama mo! Napakasama niyo! Tandaan niyo! Darating din ang araw na matatapos ang mga kasamaan niyo! Darating din ang oras na babagsak kayo! Wala kang karapatan ng sigawan ako! Hindi kami babagsak. Mananatili kami sa kinaroroonan namin. Hindi kami babagsak! Ang tayog talaga ng palasyo. Parang hindi mo talaga magagawang abutin at pasukin. Kahit kailan, hindi ko pinangarap na makapasok sa lugar na yan. Talaga? Oh, sino po kayo? Narinig ko ang mga katagang namutawi sa iyong bibig. Munting binibini. Subalit ang iyong kapalaran ay hindi mo kailanman magagawang takasan. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan.
Anong kapalaran? At sino po ba kayo? Parokyano ho ba kayo rito? Nakakatuwa. Napaka-inosente mo pa. Wala ka pang muwang. Ano ho bang tinutumbok nyo? Kung gusto niyo po ng pagkain, bibigyan ko na po kayo. Libre po. Ano nga uli ang pangalan mo, Ineng? Hanggang sa muli nating pagkikita, Cassandra Camille. Huh?